So, kukunin mo siya. Ayan, di ba? Kinukuha mo siyang ganyan. Ayan. Okay? So, kailangan ma-simulate mo na yung pagkuha. Ka na. Ayun. Okay, kamusta na, Herman? Ito, okay Hey, naman. Germs. Naka-green. Ako red. Ako blue. Mukha tayo ABS-CBN inter- logo dito eh. Intercolor tayong tatlo. Kaya Okay. kaya nga. Ayan. Kamusta sa inyong dalawa dyan? Sa malamig Long na time lugar? no see. Long time no hear, Herman. Kamusta ka na? Kamusta na ang Magic World? Okay naman. May mga nagmamagic pa rin naman sa paligid. Although, iba na yung landscape ngayon ng magic dito sa Pilipinas. Unlike before. Okay. Para sa kaalaman ng mga taga-Excel show, Herman, ilan taon ka na nagmamagic? Parang Nako, mga 50 years na, no? grabe ka naman. Hindi, professionally, hindi binatagan mo, over 30 years na. Wow, bata pa lang tayo nun, Chris eh. Hindi, ang alam ko, nung 7 years old si Pilita Corrales, siya ang nag-magic. Ako yung siya, assistant ko. Oo, siya eh. Sa LBN Studios pata yun. 30 years na? Saka, no? Yeah, oo. Matagal na. Kaya, matagal na tayo magkakilala. Ilan taon ka na nun nung nahili ka ng-magic? Hindi, nung mahilig ako mag-magic, bata pa talaga. 7 years old pa lang. Okay. 7? Yeah, 7 years old, nanonood na ako ng magic, tapos ginagaya ko na yung mga magician sa TV. Tapos nagagawa ko nakagawa ko ng method sa mga ginagawa nila. Of course, yung mga simpleng magic lang. Sino yung pinapanood mo sa TV? Sino yung pinanood mo na, okay to, O pwede parang ko to nahiligan gayahin? mo? At that time, kung natatandaan nyo, meron dating show na The Magic of Mark Wilson. At saka natanda ko yung puti, yung American. yeah, yung American. And the Land of Alakazam, parang gano'n na title ng show niya. So, yun yung Okay. pinapanood ko before. So, somehow, yun yung parang nagano sa akin sa magic. Na-influence. Nag-influence. Actually, at that time, nag-enjoy lang muna ako sa magic. Diba? Tapos, ginagaya ko lang siya. Gano'n. So, basically, ganun siya. Tawag dito, kumbaga, yung ginagawa niya, hinahanap ako ng method. So, kaya parang maganda talaga yung magic kasi kumbaga na-stimulate yung mind ng mga bata. Okay. So, walang instruction books yun, di ba? Wala. Ikaw nag-iisip kung paano niya ginagawa. Yes, oo. Yung method nga niya. Okay. Tanong ko, hindi ko alam yung method niya, yung method ko. Hindi, ang tanong ko kasi doon, pag 7 years old ka kasi, nanonood ka ng magic, naniniwala ka doon eh, uy, ang ganda yung magic. Paano mo as 7 years old naisip na mag-aral na? Ibig sabihin, meron ka na sa isip na trick lang to eh. Oo. Kaya ko to eh. Parang ganun. Actually kasi mayroong portion before sa magic ni Mark Wilson na nagtuturo siya nung mga standard magic. So, nung nagtuturo siya, sabi ko, baka yung iba, kaya ko rin gawa ng method. Okay. Tapos pero siya mga magic na para hindi ko na maipaliwanag. Yun, doon ako naniniwala totoong magic yung ginagawa niya. Hindi trick lang. So natuto ka sa foundation niya, tapos ginawaan mo na lang ng ibang variations. Application, kumbaga. Yes, Oo. Pero at that time pa din, pag ginagawa niya, nag-happy siya ng babae, nagpapalutang siya. At that time, magic pa rin talaga totoo sa akin yun. Okay. Kasi hindi ko maipaliwanag eh. Kaya at that time, para may distinction ako na, ito totoong magic itong ginagawa niya. Pero itong ginagawa ko, trick lang ito. Okay. So, parang ganon. Aside kay Mark Wilson, sino pa? David Copperfield. Ayun ang idol. Yun ang idol ko dati. Oo, yun. Actually, siya lang kilala ko magician pala dati. David Copperfield. Hindi si Burik? Si Burik. Wait mo.
Actually, maraming influence sa akin na magicians eh. Yan nga, si Mark Wilson, tapos Okay. David Copperfield, yung kanya, yung ano niya, yung persona niya, yung characterization niya sa stage, di ba? Very mysterious. Tapos, meron pa yung si Blackstone. Yung si Blackstone naman, is how, kung paano niya i-handle yung mga audience niya. Mhm. So, iba-ibang talaga influence. Tapos si So, Doug yan. kung napahilig ka ng 7 years old, anong taon ka na first time nag-perform na, ano ba yun? Maliit na classroom lang ba? Sa O pamilya pamilya mo lang na, lang. oh, magic! Ganun. Yung nauto mo And then, na sila, yung nauto mo na sila. nag-start akong magano sa mga birthday ng mga pamangkin ng kaibigan, Oo. sa mga birthday Wala, parties. Kumbaga that was way back 1990s pa yun eh. wala pang Mga talent ganon. fee yun. Libre-libre Wala. pa. Kasi Oh. ano eh, ako yung nagpupumilit na, oy, magsoshow ako sa birthday pag kami Oh, birthday. Uy, may birthday ano mo, mag-magic ako. para Ah, masubukan mo lang, di ba? Matry mo lang, di ba? Tapos, sabi na, baka may bayad. Hindi, wala, pakainin mo lang ako. Okay na yun. Talagang papakainin ka sa birthday party, di ba? so, So, nung doon nagsimula. so nagkakilala tayo, beginner ka pala noon. 90s. Oo nga, no? 90s, oh. 94. Glicos eh. No. 94 yun. 94, yeah, oo. So, So, yung beginner ka mga pala 4 years pa lang. noon. In a way, yeah. Sa mga 4 years pa lang ako noon. Pero illusion na yung ginagawa mo that time eh. Oo. Yung ano kasi ko, nung that time, nag-focus na ako sa illusion. Okay. Yung malalaking Oo, na yun. magic. Yes, oo. Nung pumasok ng 1993, nag-start na ako mag-illusions noon. Unti-unti na ako nag-illusion. Okay. Pero So, alam ko marami kang napanalong awards, di ba? Mga hand tricks din. Yes, nanalo ako sa Coin and Money Magic, saka sa Rope Magic, ayan. And then, Okay. nagkaroon ako ng mga awards na Most Outstanding Illusionist, saka Model Achiever for Entertainment. So, ayun. Local awards sa Pilipinas. Local awards Okay. yun. Yeah, oo. nabanggit mo yung coin and something? Coin and Money Magic. Alam ko may basic yan eh, meron pinag-aaralan eh. Paano yung mga Yes. unang dapat galaw? Ito, meron akong coin Yan, dito. tuturuan No? tayo, Si coin papakita is- niya. Yung coin ko is medyo old na. Okay? Ayan. Bata pa si Jose So, Rizal dyan. bata pa siya dito. Mahaba pa yung buhok niya. Wala pa siya wrinkles. Okay. So, tawag dito. Actually, yung iba, nasabi nila mahirap pagka malaki yung coin. Actually, ang totoo niyan, mas madali pagka mas malaki. The smaller the coin, mas mahirap siyang i-handle. Okay? So, ang unang-una dito kasi, kumbaga kailangan yung hand exercise. Kailangan, kumbaga sa parang malandi dapat ang daliri mo. Hindi dapat stiff. Yan, kuha, ganyan. Kasama yung muka. Okay? So, yung first is tinatawag natin yung coin roll. Coin roll. So, ipapasok mo siya dito, i-roll siya. Kasi tinawag na coin roll kasi i-roll mo siya sa fingers mo. Okay? So, ito yung, Sayang, wala akong coin. ano nga. So, ito yung basic. Okay? Sa isang Basic kamay yan. lang. Yeah, this is the basic. Tapos, pwede mo siyang gawin ng dalawang kamay. Isasabayin mo siya. Okay? I-roll mo siya. And then eventually, unti-unti, sa isang daliri mo, pwede mo nang gawin dalawang coin siya, hanggang 3, hanggang 4 kaya mo. So, yun ang pagpa-practice ng coin para maging mas flexible ang kamay mo. So, araw-araw yun. Wow. Yes, araw-araw. Kumbaga, ano siya hindi naman, kumbaga, basta meron kang free time. Yan naging habit ko before siya. Pagka may free time, nag-aantay ka ng bus sa bus stop, di ba? Or sa party, habang wala kang ginagawa, yan, mag-ano ka lang dyan. Mag-paano ka lang, mag-control ka lang dyan. So, ganon. Basta yung meron kang spare time. Sa laki ng braso mo. Sa laki ng braso mo, magic din na makikita ka. Ito. Sobrang liit. Jeez. So, yung sa isang ordinaryong tao,
na nag-aaral nun, mga ilang buwan yan bago mo ma-perfect yung... Nako, yung perfections kasi mahirap sabihin no kasi depende nga sa tao 'yan. Pero in an hour, sorry hulog yung aking ano. In an Hulog average yung kasi coin. siguro hindi yung aking sound card, sound card. Tawag dito. Ano siya tawag dito? Aabot din ng taon. It'll take years para makuha mo yung 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 perfect grip na ba? smooth. Smooth Oh, na. yung smooth. Yeah. The smoothness. Kasi kailangan walang kanto Kasi pagka may kanto yung galaw mo, nakikita Galing, no? Nagkakaroon ng clue yung tao na parang, ay, bakit may ganun? Kasi yun yung art ng magic Hindi naman, actually, hindi ito yung sikreto Ang talagang art ng magic kasi is how you will hide the secret. Okay. Yun yung sikreto doon. For instance, diba, halimbawa ganyan, kapag nakuha mo na siya, diba? So, meron tinatawag na fake transfer. Okay, fake transfer. Halimbawa, ganyan. So, kukunin mo siya. Ayan, diba? Kinukuha mo siyang ganyan. Ayan. Okay? So, kailangan ma-simulate mo na yung pagkuha. Ayan, dapat kukunin mo siya dito. Okay? So, yun. Kailangan ma-simulate mo yung reality doon sa illusion. Acting. Okay? So, yun. And then from there, yung principles ng magic, i-adapt mo na siya sa iba't ibang objects. Okay. Natulala ko ni Dave. Any question, class? Dapat madikit-dikit daliri mo. Akin, butas-butas oh. Yeah. May spaces Actually, maraming. Oo, it's actually challenge yun ng mga ibang mga magicians. May mga magicians kasi na medyo mali yung phone nila sa fingers. Nagkakaroon ng gap. Oo. May mga lalo na yung mga nagka-cards, sumisilip talaga siya. So, yun na yung challenge sa'yo kung paano mo i-adapt yung tulad ng daliri mo, kung may gap siya, i-adapt mo na siya kung paano mo itatago na hindi makikita yung mga objects na nakatago sa kamay. Okay. So, yun. So, yun yung sa coin. Basic. Sa cards naman. Kasi si Herman kasi nakilala mo na siya at Close-Up Magic di ba? So, doon ko nag-umpisa kung di ako nagkakamali, no? Kami nakilala na si Herman Aquino na. So, Close-Up Magic ka nag-start, no? So, yun sa cards naman, alam ko malupit sa cards to si, So, bawal sa casino yan Bawal sa casino yan bawal sa casino yan. Grabe kayo, Grabe kayo. Hinahanap po yung ano ko. Hindi, alam mo, matagal natin nakasama to si Herman. Pag nagmamagic siya, never ko sa kanya tinanong kung ano sikreto Pipilitin kong alamin bago. Kasi nawawala yung mo Pag tinanong mo na, kaibigan naman to, sasabihin naman yung sikreto. Kaya lang, mas maganda yung huwag mong alamin. Pero yung iba na huli ko yung tricks niya Yeah. Binibili niya sa tindahan. Binibili lang niya sa tindahan yung tricks That's the point. Kailangan hulihin mo Yeah. Which is maganda. Sabi niya, napapaisip ka, di ba? Kaya habang pinapanood mo siya, napapaisip ka talaga. Paano niya ginawa yun? Kaya nga. Saka tama rin yung sinasabi Days na nabibili sa tinda. Meron talaga mga magic na talagang ni store-bought. Kasi may mga ganun talaga yun naman, kumbaga, ang challenge mo ron is paano mo i-personalize yung mga magic na yun. Okay. Minsan, pag nakabili ka, maganda yung idea, nakakapawa ka na idea, o paano mo naman siya paano mo siya bibigyan ng variations para maiba naman siya doon sa store-bought na minsan naman, kaya minsan naman pag bagong bili, itatry mo syempre muna yon, diba? And eventually, kailangan mag-evolve ka. Hindi ka dapat mag-stay sa ganon. Unlike itong ibang mga magicians, kaya pag bili, yun na kagad. Hanggang sa matapos na yung career nila, yung parang hindi na lang napapanood na sa iba napapanood na sa iba no? So, kaya nagkakapareho tuloy sila ng magic. So, dapat i-variate mo yun. Kumbaga, yung mga nabibili, yung nabibili mo dapat, starting point mo lang dapat siya. Okay. Hindi yun dapat, hindi yung yun na yun. Kailangan ilalagay mo yung personality mo doon sa magic. Hindi yung pang-show. Yes. Siguro sa umpisa,
umpisa pa lang, video pa lang siya, pwede mong gamitin siya para matry mo yung effect, matry mo kung ano yung mga weakness, yung strong points niya. But eventually, kailangan makahanap ka ng way paano mo siya mape-personalize, at paano mo siya mababariate, at paano mo siya magmumukha iba sa store-bought. Katulad lang, mabawiin ko pala yung sinabi ko kanina. Meron ako talagang hindi ko na matiis. Tinanong ko na talaga sa kanya paano niya ginagawa. Yung invisible card. No? So, naituro niya sa akin yon. Ngayon, pag nanonood na ako ng America's Got Talent, British Got Talent, pa saka Pilipinas Got Talent, puta, yun lang yung ginagawa, ang invisible card lang. Pero, ang daming variety. Iba-ibang ginagawa nila. Meron pa yung isa, tawag ka sa phone, magsabi ka ng ng Number. card. Card. Queen of Hearts. That's Queen of Hearts. So, lalabas Queen of Hearts. Pucha, visible card lang din yun. Binago lang parehas lang. Binago lang yung, yes, yun yung nagkaka-personalize mo. Meron pa ako napanood ang Got Talent din. Ang dami niyang sa isang act niya, parang 3 or 4 na... Apat na judge. Pero lahat, tapos binuhos niya yung card na gano'n. Pero lahat yun, invisible card lang. Yes. So, yung gano'n. Paano mo siya ibaba para malito yung tao na iba yung ginawa niya. So, parang gano'n. Pero kung alam mo nga, tulad mo, di ba? Parang yun lang yun. Yun lang yun. At anyway, sige, game. Yung gagawin mo. Sa card. Ayan. Basic. So, sa card, unang-una sa lahat, pagka-cards naman, kailangan pumili ka ng cards na komportable yung kamay mo. Diba? Kasi dalawang klaseng card yung bridge card at saka yung poker size. So itong hawak ko ngayon is bridge card. Ito yung poker size na card. So mas pataba yung poker size. Pag-gamitin ko yung bridge card muna. So pagka sa baraha, syempre, unang-una mong pag-aaralan is paano mag-shuffle. Diba? Overhand or yung riffle shuffle. Yan ang pinaka-basic. Kailangan marunong ka mag-handle mula ng baraha. Hindi po pwede nagka-card magic ka, hindi ka marunong magpalasa. Diba? Hindi ka magmumukha professional nun. Okay? So, pangalawa, meron tayo tinatawag na, ito, kung na-expose na naman din naman to, no? So, I don't think it will be anytime pa. Issue tinatawag natin kung paano magpa-vanish. Okay? Kung paano magpa-vanish yung baraha mo. At yung basic principle din doon is same 10 nung sa coin. You roll the cards then. Ganyan. Kailangan maano mo rin siya. Ma-roll mo rin siya sa kamay mo. Okay, ganyan. Okay. Yun ang basic ko na. Yes, kailangan maging komportable ka dito sa baraha. Okay? So again, kailangan marunong ka magbalasa, marunong ka mag-spread ng cards. Okay? And then yung pag-shuffle, basically yung pag-handling ng card ang importante matutunan mo. Kaya tinatawag ng mechanics grip. Okay? Kaya yung pag-deal. And then pag magpapawala ka ng baraha, yan. Ang objective mo is mailagay siya sa likod. Okay? So, ilalagay mo siya dito. So yun ang movement lang yan. Ang basic movement. Yan. And then lalagay mo lang dito. Yun na, wala na. Okay. Ang ganda lang kasimple, di ba? Pero the way you move to it, lalagay mo ng konti shake and then it will appear. Wala. Ayun na. So pag tinignan mo, akala mo, dali. Pero ang hirap. Yes. Kaya ko na pinapractice yan, pero hindi ko pa alam. Yung etong method naman na to, ito talaga, taon talaga ang... Ako mismo personally, no? Ilang taon ko siya pinapractice, pero nagkaroon ako ng confidence na i-perform siya siguro matagal na. Matagal. Siguro mga after 5 years yata or 6 years, saka ako nagkaroon ng confidence na ilabas ka talaga sa audience. Paano? Tapos ang routine ko po, napakasimple. Nalalaglagan ka pala. Pero ngayon, syempre, hindi ka na nalalaglagan. Yeah, before, nalalaglagan ka ako ng mga cards, coins din, bola. Yeah. Kung magkasabi ka, di ba, Murphy's Law, di ba? If it's bound to happen, it will happen talaga eh. So, gusto na nalalaglagan ka. Turo mo ka Deus, tinutoy. Hindi, paano ko pa i-disappear yung credit card ko, yung utang? Ayun, mahirap. Yan, pinag-aaralan ko rin ngayon yan eh. Wala, doon pa rin eh. Bumabalik pa rin eh.
Oo, buwan-buwan lagi nandun, nagbabayad naman, pero pag sa after next month, ando pa rin yung parang di nababawasan. So, yun. So, Nung, ang nung, point nag nung nag-uumpisa ka pa lang mag-magic, tapos syempre sigurado ako na pumalpa ka sa stage, di ba? Yung nabuko, ay nabuko. Paano mo na-encounter? At saka ano pakiramdam pag baguhan ka pa lang? Para bang gusto mo nang sumuko agad, gano'n? um, yung pagpalpak sa stage, nangyari na rin sa akin yun. Of course, lahat yan na napagdaanan natin. Oo. Siguro, ano lang, um, bentahi sa akin yung personality ko kasi na hindi ko masyadong siniseryoso yung lahat pag nasa stage na ako. Mm. Para sa akin, pag nasa stage ako, katuwaan lang. So, nung pumalpa ako nung one time, um, kumbaga parang I take it parang as a joke or minsan parang hindi ko nalang pinapansin. Kedma, di ba? Until eventually naka-develop ako ng mga skills that will save yung mga mishaps na mangyayari. Example, ano, nagmamanipulation ako, nagka-cards ka ganyan, nahulog, nalaglag. Kung ayaw mo sa akin, diwag. Akala nila, naging part of the act. Dahil Okay. sa reactions mo. Minsan naman, sabihin ko, magic runs in my blood. Hindi lang umabot sa mga daliri ko. Hintayin natin. Ulitin mo na lang. Yeah, ulitin mo na lang siya. Yun naman yung So, sa skill ganon. mo sa hosting, di ba? Yes. Actually, di naman ako host talaga eh. Oo. Nagkataon lang na Kailangan. Kailangan. Kanyang kulit. Yes, oo. Lumalabas. Naman ako kay Tito Chris. So, yun sa Diba? cards. So, mas mahirap bang cards kaysa sa coin? Mas marami na kasi variety, no? 100,000 tricks ang mga pwede mong gawin sa magic, sa cards. Actually, mas mahirap ang coin. Mahirap ang coin magic. Kasi talagang pag coin kasi, maliit lang. It's really manipulation talaga eh. Vanishes, mga ganon. Visible talaga siya. Visible siya. Unlike ng... Napapalaki mo din yung coin, di ba? Yes, napapalaki pero malaki na to eh. Okay. Hindi, sabihin, yung card kasi maraming variations. Pwede mo siyang manipulate tulad ng coin. At the same time, meron siya kasing character. So, pwede kang mag-choose sa card. So, kaya mas madali para sa akin, mas madali yung card. Tsaka mas versatile ang card kumpara sa coin. Pag coin talaga kasi, kailangan skill. Diba? Samantalang sa cards kasi, may mga tiyatawag tayo mga self-working card magic. Mathematical lang ang basis niya. Sa dami na ngayon na magician sa Pilipinas, kasi ang dami na ako nakikita sa social media eh. Kamusta na ba yung industriya ng magic ngayon? Yun parang kumonti na ba yung masyado na bang labanan sa price, labanan sa tricks? Actually yan ang pinag-uusapan din namin ng mga ibang mga professional magicians dito, no? Kasi di ba nag-abroad ako before. Pagbalik ko sa Pilipinas, parang iba na yata iba na yata yung kultura ng mga magicians dito sa Pilipinas. So, yun nga, tulad na sabi mga days, no, para bang labanan sa iba parang naging parang labanan na papamurahan na lang sila. Lalo na yung mga bagong magicians. Yun yung parang naging challenge ngayon sa industry ng magic. Alam mo yung before, para pagka magicians ka, parang iba yung may certain level at para bang ang taas. Diba? Kasi hindi lahat marunong mag-magic. Hindi lahat nagagawa yung Pero ngayon kasada sa dumaming masyado, ang nangyayari para yung mga magicians pa ang tawag dito yung naghahabol masyado sa mga kliyente. Mas madaming masyado eh. Parang naging common. Ang isang challenging sa inyo ngayon, alam ko, yung because of YouTube because of yung internet. Yung marami nang gumagawa nung binubuko yung magic.
No, yung Yeah, that's, yung yeah, yung naka-mask na kulay itim na gano'n, di ba? So binubuko niya yeah. lahat ng magic. Paano yun, ano yan? Pag nagpe-perform ko yun, alam ko na yan eh, napanood ko yan. Paano So, nyo inasikaso yung ganun? paano niyo yung ginagawa yun? You have to be creative talaga. Kailangan huwag mo na ipakita yung ginagawa nila. Doon papasok yung ipe-personalize mo dapat yung magic mo. Okay. Okay. Huwag mo gagawin yung ginagawa nila. Actually, ang mostly affected ng mga exposures naman, hindi naman actually mga professionals. Ang affected talaga dyan yung mga nagsisimulang magician. Diba? Kasi ang mga magic nila, yun yung mga store-bought. Nagsisimula pa lang sila tapos ini-expose kagad. Sila talaga yung apektado sa mga ganung exposures. Diba? Pero how do Kaya you keep nga, yourself updated, on top of the game? Paano mo ginagawa yon para ikaw laging ma-maintain mo you're the magician na Yung Herman Aquino, yung Herman Aquino na level? na brand. Paano mo brand, na-maintain yun? research ka. And then, mag-invento ka na sarili mo. Kailangan mag-come up ka ng other ways na paano ko ba i-present to para maibas para. Ilang ang way doon. Be different. Diba? At you can only be different kung malalim yung knowledge mo doon sa principles ng magic. So, continuous research pa rin. Tapos, as much as possible, may mga bago technologies na ngayon, di ba? Kung kaya mong ma-adapt yun, i-adapt. Di ba? Yun nga lang, kasi ako, medyo may pagka-purist ako eh. Hindi ako masyado gumagamit ng technology. Kasi para sa akin, pag gumamit ka ng technology, para sa akin, daya. Di ba? Yung mga apps, yung mga apps. Kasi pagka ginagamit mo yun, para bang pa-TV lang eh. Kaya kung ang gusto ko magic, kahit sa TV, kahit sa face-to-face, pag ni-request mo sa akin, magagawa ko. Okay. Yung harapan, okay. Yung harapan, yes. Walang fake reactions, walang stooge, or di ba? So, ganun. Okay. So, Herman, para sa mga nagbabalak pa rin na maging magician, ano sa tingin mo ang payo mo? May room pa ba to enter that field sa mga kabataan or yung mga nagbabalak maging magician? Hindi naman mawawala syempre yung room, meron pa ring room niya, pero kailangan alam nila yung purpose nila ba't magmamagic. Magmamagic ka lang ba just to for the art lang. Alam mo yan, para ba nag-enjoy ka lang sa art o gusto mo bang gawing profession siya? Diba? Kung gagawin mo siyang profession, medyo mag-isip-isip muna siya. Kasi sa ngayon talaga, hindi ganoon kadali ang pumasok sa craft ng magic kung gagawin mo siyang profession. Dahil nga tulad na sabi ni Chris kanina, di ba? Ang daming exposure. So, kung ngayon ka pa na magsisimula, medyo mahirap. Kailangan creative ka talaga. Pero kung papasok ka as a form lang na parang personal, enjoyment mo lang, yun, pwede naman. Diba? Okay. So, Kuya Jerms, bago tayo magpaalam dito sa The Excelso, pakita mo naman isang malupit na card magic na sandalian dyan. Eto, malupit na card magic. Pero, ito. Yeah, kaya may table ako dito, may kabay, handa ako na talaga siya, di ba? Okay. Okay, gagamitin ko itong titignan ko kung mahuhulaan nyo, ha? Okay. So, I will do something here na hindi usually ginagawa. Okay. So, syempre, sabi ko nga, kailangan, unang-una, you have to know how to spread the cards. Ayan. So, kita nyo, iba-iba siya. Okay. Okay, iba-iba siya. Alright? And then, hindi ko ma-shuffle na maayos, nakataka sa kamay ko eh. Ikakataka. Okay. And then, ito Deus, wag ka muna titingin. Close your eyes. Okay? Deus, close your eyes now. Close your eyes muna, Deus. Nakapikit na ba? Ayan. Ako. Okay. Pikit, Alright, so, dilat lang ako. Ikaw, para sa itong part na to. Yung second part para kay Deus eh. Okay, so Deus, wag ka titingin ha. Okay. Sige. So, Chris, i-refocus yung kanyang just say stop. Sabi mo stop. Sabi ko stop? Okay. Mamimili ka. Mali ba naman kung pwede lumabas yung kamay mo dito para kumuha ka ng baraha? Okay, sige, ulit. Say stop. Stop. Alright, ayan. So, tandaan mo tong card na to kung saan ka nag-stop. Okay? Okay. Ito mo ba? Okay. Okay, so yung mga nanonood, nakita nila yung baraha. So,
So, ibalik natin yan. I-cut natin siya uli. Cut natin siya. Okay. So, i-spread natin siya. So, kita mo ba yung baraha mo? Hindi naman, ano? Wala. Wala. Okay. So, ngayon, alright. Natatandaan mo yung baraha mo, ha? At yung mga iba dyan. Okay. Deus, it's your turn. Okay. Dinat mo na yung mga mata mo. Yan, okay. So, hindi mo alam yung baraha pinila, di ba? Hindi. Hindi, siya nakapikit ka eh. Okay. Mini-message ni Chris ngayon. Okay. Tawag dito, I want you to give a number between, give me an odd number between 5 to 25. 14. 13. 11. Add eh. 11. 11. Add din naman ng 13, ha? Okay, 11. So we will count the cards, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalay ko sa side. Kita ba? Ayan. So kung sinabi mo 10, you will end up here. Kung sinabi mo ay 12, you will end up here. Diba? Pero specific sa mo, 11. Diba? 11. So meron tayong inisip na card kanina. May binigay kang number. At yung number na ibinigay mo, 11. Tama. Yan ba? Hindi ba Joker? 6 of Hearts. 6 of hearts. Ang galing, Ayan. Okay. Ang galing, So, we choose tsaka- a number. and Hindi, we choose a- teka, ang malupit to, nagpalit siya eh. Sabi niya Ah? una 13, tapos naging Yeah, yeah. 11. Ah. Yes, oo. Nautubo ko na. Demonyo yan, demonyo. Ang galing ha. Magic. Hanggang ngayon, nauto mo pa rin ako ha. Okay. Ah. Okay. Okay. Kung nalaman mo yung sikreto niyan, matatawa ka talaga. Okay. So, Herman, baka, meron ka ba School of Magic? Nagtuturo ka ba? Baka meron kang gusto i-promote? Ang promote ko yung show ko sa Euro TV, yung Magic at iba pa, every Monday. Ayun. Okay. Saan yung Euro panoorin TV? siya. YouTube at Facebook? Facebook and YouTube din, meron siya sa YouTube. Ah, sige. So, ipopost natin yan. Euro TV sa Facebook Euro at TV, YouTube. yeah. Every Euro Monday. TV Philippines. Yeah, ine-edit siya sa Sky Cable at saka sa Pinoy Extreme Channel, at sa Signal TV. Sa mga gusto rin matuto mag-magic basic, kontakin niyo po Herman Aquino. Mabait na tao po yan. Tsaka mandurukot din yan. So, mag-iingat kayo. Mabilis ang kamay. Mabilis ang kamay. Isang matalik na kaibigan yan. Sandali lang bago tayo magpaalam. Meron kaming dinalaw nito sa Cavite. Nakakulong kaibigan namin na nakuli sa drugs. Nandun kami. Dinalaw namin kasama si Herman. So, kuya, hindi ko naman talaga kasalanan yung gano'n. Salamat po, dinalaw namin. Sabi ko, ito, magician to eh. Sabi niya, gusto mo makalaya? Kaya kita palayain ngayon dyan. Napaisip kami. Hindi, wag na lang, baka lalo naman ang kaso. Wag na lang. Pero kaya niya. Anyway, ayan po si Herman Aquino. Maraming salamat, Kuya Jeff. Herman, maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. And nga pala, doon sabihin ko na lang din, itong si Chris at si Deus, actually, malaki rin yung utang na loob ko sa dalawa to kasi sila rin talaga yung tumulong sa akin para sa career ko sa Magic. Talagang marami silang naiambag sa akin. Kaya sabi ko nga sa isang post, kung nabasa niyo yung post ko sa Facebook, sabi ko nga, sila yung mga uncle ko sa Magic. Okay, sige. Ayan. You're welcome. Salamat. Maraming salamat din. Maraming salamat din and hope to see you soon. Sige. Punta ka dito sa Canada. Magicin mo na. Okay. Mga kaibigan, mga ka-XL, Herman Aquino po. At Deus. Yes, maraming salamat. Again, follow us on Facebook, on YouTube, and Instagram. Maraming salamat, Herman. It's nice to see you again. Bye-bye. Bye-bye. Bye.